Biglang huminto ang dalawa sa ilalim ng ilaw. Isang tao ang tumayo sa di kalayuan na humihit-hit ng sigarilyo at tumingin kina Lian at Dan Niyang at mahinang nagsabi, 8 stories. Lumuhad si Bae Yeon-yu sa harap ng malaking pulang gate na may mga estatwang bato. Sa magkabilang gilid ng kalsada, may mga estatwa ng mga general na may hawak na espada at mga opisyal na walang hawak ang mga kamay. Ipinatong ni Bae Yeon-yu ang kanyang kamay sa lupa, at ang hindi mabilang na maliliit na itim na karakter ay umaagos palabas na parang tubig, na kumalat sa mga rebulto. Habang lumilipas ang panahon, lalong namutla ang mukha ni Bae Yeon-yu. Noong sinaunang panahon, biglang nagmula sa bibig ng isang estatwa ng lalaking sasalubong kay Zhang Tal sa tabi niya ang isang ghost summoning skill. Sa mababang katayuan, nangangahas ka bang saktan ang dating emperador? Binawi ni Bae Yeon-yu ang kanyang kamay at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, mahinang sinabi, Zhang Fengwang mula sa Ziwei Yuan, ako si Yeon-yu. Ibinibigay ko ang aking paggalang sa inyong lahat. Mga Panginoon, ako ay nasa isang mahirap na sitwasyon at dumating upang abalahin kayo, na isang huling paraan. Humihingi ako ng tawad. Pagkatapos ay tinanong siya ng estatwa, nasaan si Guo Shanlo? Nang marinig ang tanong, mahinahong sinabi ni Bae Yeon-yu na siya ay napatay ng mga kontrabida nang hindi inaasahan. Ang mana ni Bae Yeon-yu ay ang 5 at walang kamatayang makalangit na species, si Koi Kai Tianchuan. Kung ikukumpara sa 5 uod, ang 5 immortal na species ay walang bentahe sa kapangyarihang labanan at mas mababa pa. Katulad ng kaharian, ang lahat ng aspeto ng pisikal na katawan ng isang tao ay mapapabuti sa isang tiyak na lawak, ngunit ang koepisyent ay mababa. Higit pa rito, ang koepisyent ng 5 immortal na species ay mas mababa habang ang antas ng paggising ay tumaas. Ang 5 immortal na species ay hindi tulad ni Mao na may sariling mga layunin, at hindi tulad ng Colin na may napakahusay na pamamaraan. Halimbawa, sa parehong antas ng paggising, sina Mao at Wu ay parehong nagkaroon ng pagtaas ng 10, habang ang kaharian ay 5. Ngunit ang direksyon ng paglago ay komprehensibo, habang ang 5 immortal na species ay mayroon lamang 3. Gayunpaman, ang 5 immortal na species ay napakapopular sa Yanfo. Marahil dahil sa kanilang matagal ng tagumpay sa Yanfo, ang 5 immortal na species ay maaaring tumanggap ng natural na pabor ng mga iskolar. Sa karamihan ng mga kaso, mula sa sandaling sila ay ipinanganak, maaari nilang tingnan ang paggalugad, mga tala, at mga karanasan ng mga high-level walker ng libre at kahit napapangitin ang mga kakayahan ng Yanfo sa isang tiyak na lawak. Ang mga nangungunang tagapagmana ng 5 immortal na species ay maaaring kumpletuhin ang kaganapan ng Yanfo at talagang sumangkop sa isang tiyak na posisyon. Ang Tai Sui ng Earth species ay maaaring maglaro sa nilalaman at mga panuntunan ng Yanfo event. Mo ng Ghost species ay maaaring magbigay ng 3 pribilehiyo sa pagbili sa mga bagong dating nakasiya siya sa mata, lahat ayon sa prinsipyong ito. Sa makatuwid, sa panahon na ang karamihan sa mga naglalakad ay may kaunting pangunawa sa mga kakaibang suppressor sa tunay na sentral na prutas, nalaman na ni Bae Yeon-yu ang tungkol sa pagiging komplikado ng mga suppressive na bagay sa lungsod ng Yuando. Sa pamamagitan ng mga tala ng paggalugad ng mga high-level walker, kinaladkad niya ang buhay hanggang hating gabi. Si Fan Jiayuan ay sumugal sa sagradong kautusan at ginamit ang paglusot sa lupa upang maakit sila. Umaasa sa mga pakinabang ng 5 immortal na species, unti-unting nanguna si Bae Yeon-yu. Matapos marinig ang mga salita ni Bae Yeon-yu, nagpatuloy ang estatwa. Naglingkod kami sa mga dating emperador sa daan-daang taon, at ang aming mga lumang buto ay kinakalawang. Ngunit ang iyong mga mata ay puno ng katigasan ng ulo. Ang iyong mataas at matangos na ilong at 2 nakalaylay na tainga ay katangian ng isang dakilang taksil. Ang iyong mga mata ay puno ng dugo. Pinatay mo kanina.
Ang iyong blue-purple philtrum ay puno ng sama ng loob. May ginawa kang laban sa iyong konsensya at moral. At wala pang 5 araw ang nakalipas. Tama ba ako? Sa Shangshan Park, mukhang balisa ang lalaking sumaksak sa iyo ng maliit na kutsilyo. Nasugatan ka ba? Hindi sinagot ni Lian ang kanyang tanong, sa halip ay nagtanong, bakit mo ako nahanap? Nagtaas ng daliri ang lalaking sumaksak sa kanya. Isang gintong sinulid ang nakaabot mula sa kanyang daliri hanggang sa braso ni Lian. Ito ang tunay na kasanayan, magbayad. Kita mo, inabot ni Lian ang kanyang kanang kamay para hilahin ito, ngunit nadulas ito. Ang isa pang lalaki ay hinayla ang kanyang daliri. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga kamay, na nagpapakita na wala siyang masamang intensyon. Naglabas siya ng sigarilyo sa kanyang bulsa, ibinato kay Lian, at sinabing, I've heard of you on Yuhao. Naprovoke mo siya at naging target niya. Aminado naman ako na napakalakas mo pero hindi madali, di ba? Nagkunwaring interesado si Lian at nagsindi ng sigarilyo, at sinabing, kaya pakiramdam ko wala tayong dapat pag-usapan. And who knows kung bigla mo akong sasaksakin. Alam mo naman, Gang Yi, di ba? Bumuga ng usok si Lian, senyales na magpatuloy. Ngumiti ang lalaki. Pagkatapos dumaan sa napakaraming kaganapan, natural na makikilala ng mga Yanfo Walker ang ilang mga tao na may magkatugmang personalidad. Kapag ang mga tao ay nagtutulungan ng 1 beses o 2 beses at nagkaroon ng magandang oras, natural nilang maiisip na maging mga kasamahan sa koponan. Hanggat ang isa ay gumugol ng 200 puntos sa auction house, maaaring magtalaga ng 1 walker bilang pansamantalang kasama para sa 3 kaganapan. Gayunpaman, ang paglikha ng isang koponan sa ganitong paraan ay hindi garantisado. Pinapayagan lamang ng Yanfo ang mga tao na lumahok sa parehong kaganapan at hindi maglalagay ng mga tao sa mga pag-alit na porma sayon. Walang garantiya ng ugnayan sa pagitan ng bawat isa para sa mataas na kalidad na mga dayuhang bagay. Upang makakuha ng mas maraming puntos na Yanfo at upang masuri ang mas mataas na mga kota sa pagbili, maliban kung ang relasyon sa pagitan ng 2 tao ay malalim o, sa katotohanan, sila ay magkasintahan o magkapatid, kung hindi, palaging may ganitong dahilan, ang dahilan na humahantong sa pagbagsak ng koponan magkahiwalay. Pero hindi ganoon si Yu Gangyi. Lubos silang nagtitiwala sa isa't isa, at lahat ng mga kaganapan at gantimpala ay maaaring ibahagi, at ang mga komprehensibong pisikal na pagpapabuti ay maaaring makuha. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagharap ni Yu Gangyi sa mga kaganapan sa Yanfo sa paraang makatakas at hindi nakikilala ang pagkakaiba sa pagitan ng isang panig at ng isa. Sa sandaling mapatay nila ang huling tao, hanggat ang relasyon sa pagitan ng natitirang mga nakaligtas ay si Yu Gangyi, kung gayon ang kaganapan ay maituturing na kumpleto. Mapagkakatiwalaan si Yu Gangyi. Pagkasabi niyon, hawak ng daliri ng lalaki ang isang piraso ng Golden Orchid Invitation. Ang paggamit ng Golden Orchid Talisman ay maaaring lumikha ng isang Yu Gangyi na tatagal para sa isang Yanfu event. Ang limitasyon ay 2 tao. Natahimik sandali si Lian at pagkatapos ay nagtanong, ano ang dapat kong gawin para pumayag kang sumanib sa akin sa Yu Gangyi? Diretso munang sumagot ang lalaki. Napakahalaga sa akin ng bagay na iyon, kaya kailangan kong bigyan mo ako ng 1,000 puntos na Yanfo. Pagkatapos ng kumpirmasyon, maaari kang bumalik at dalhin ito sa ibang pagkakataon. Susunod, dapat mong mabilis na masira ang unang rurok ng mana. Ngunit sa mga tuntunin ng kadalubhasaan, hindi pa rin ako masyadong nasiyahan. Ang 8 Yandu building ng insidenteng ito ang susi sa aking tagumpay, at kailangan ko ang iyong tulong. Sa wakas, ang susunod na kaganapan ay pangungunahan ko, at dapat kang makinig sa akin. Tumanggaw si Lian at ngumiti sa lalaki.
Kung sumasang-ayon ako sa iyong mga kondisyon, ano ang susunod mong gagawin? Ang isa pang lalaki ay huminga ng malalim sa kanyang sigarilyo at sinabing, kailangan ko pa bang magtanong? Siyempre, tatakas ako. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Lian, tumaas ang dalawang kilay, at naging seryoso ang mukha. Nagsindi ako ng lighter at nagsindi ng panibagong sigarilyo. Alam mo naman siguro ang tungkol sa Earth infiltration, di ba? Bilang subordinate ng Yanfu, responsable siya sa pag-aayos ng mga pagkakakilanlan, pagbibigay ng impormasyon, paggabay sa mga aksyon, at pagtapos din sa trabaho. Hindi ko alam kung anong dayuhang bagay ang nakuha ni Bei Yanyo upang magkaroon ng kakayahang makialam sa kaganapang Yanfu, ngunit ang likas na katangian ng insidente ng Yanfu ay isang uri ng pagtakas, ang kaligtasan ng pinakamatibay, hindi isang walang kabuluhang sakripisyo sa pagitan ng mga naglalakad. Sigurado ako na ang paglusot ng Earth ay hindi maupo sa harap ng mga aksyon ni Bei Yanyo. Sa karamihan, sa bukas ng gabi, kahit ngayon, ang paglusot ng Earth ay gagawa ng aksyon upang pigilan ang mga aksyon ni Bei Yanyo. Sa makatuwid, hindi mo kailangang gumawa ng inisyatiba sa lahat. Hintayin lamang na may tama ang kaganapan. Nang marinig ito, dahan-daang sinabi ni Lian, kung ang Earth infiltration na binanggit mo ay hindi kalaban ni Bei Yonyu, kung mabaigo ang Earth infiltration, ano ang dapat kong gawin? Napaisip sandali ang lalaki. Malamang hindi pwede yon. Bagamat wala siyang Yanfu inheritance, malamang na medyo mas mataas ang combat level ng Earth kaysa sa ibang mga walker, at pagkatapos ng maraming taon ng pamamahala sa kanilang mga resulta, walang dahilan kung bakit hindi niya mapanatili ang walker sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga naglalakad sa kaganapang ito. Ayon sa aking kaalaman, may mga taong napakatalino. May isang walker na nagngangalang Wu Shan, na ang lakas ay halos nasa antas ng 9 na luminaries. Ang taong ito ay mayabang ayon sa kanyang ugali. Siguradong hindi ka papayag na samantalahin siya ni Bei Yonyu. Imbes na habulin at patayin ka, gulo muna ang Bei Yuni. Nagkibit balikat si Lian at umiling. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Gulat na napatingin ang lalaki kay Lian, puno ng ngiti ang mukha nito. Hoy, seryosong lalaki. Tingnan ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Ito ay hindi napakahusay. Huminga ng malalim si Lian at 2 hakbang pasulong. Umalis ka sa daan. Siyempre, kung gusto mong lumaban, wala rin akong pakialam. Ang isa pang lalaki ay napakagatlabi, tumabi, at nagtanong na may seryosong mukha. Dahil hindi ka naniniwala sa aking mga salita, huminto si Lian at sinabing, hindi. Pinagkakatiwalaan kita ng buo, ngunit mas naniniwala ako na ang mga bagay ay hindi kasing optimistiko gaya ng iyong hula. Sa pagtingin sa unti-unting nawawalang anyo ni Lian, nag-alinlangan sandali ang lalaki at saka tumawag, may alam akong lugar na makakapagpagaling sa taong dinadala mo sa likod. Bilang karagdagan, kung tutulungan mo akong makalusot sa rurok, tiyak na makakabawi ako sa iyong espiritu at pisikal na lakas. May 3 oras pa bago magsimula ang itinalagang labanan, kaya ingatan ang iyong hitsura at huwag mabaigo. Samantala, sa isang hindi kilalang isla sa isang lugar, sinabi ng isang binata na may hawak na payong sa walang laman na dagat na, sa isang kaso ng pagtakas at pagpatay, may natuklasang mga bakas. Sumagot si Sinangham. Ano ang kinalaman nito sa atin? Sigaw nung isa pang lalaki. Itinuloy ng master ang investigasyon at natuklasan na ang dahilan kung bakit nakapasok ang mga fanmen sa mga resulta ng Yanfu ay dahil sa kanilang sariling sigla. Ang alon ay lumundag ng marahas, at ang mga puting alon ay lumundag. Pinagalitan si Young Master Xiao Yuan. Tulala, sinabi ng lalaki sa baybayin na ang kaganapang ito ay may kaugnayan kay Lian. Nang marinig ito,
Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang baba at nagtanong, sino si Lian? Pagbalik sa Lian sa oras na ito, pinangunahan ng lalaki sina Lian at Dan Niyang sa Dongxing Tower, Yandu City. Sa daan, nagpapaliwanag siya tungkol sa mga grupo ng pagkain. Ang Dongxing Tower ay isang top-notch na restaurant. Nag-aral ako ng 3 gabi, at ang kulang na lang ay itong unang Shandong Dongxing.